Ang gabi ay humihinga sa pagitan ng mga dahon at sa bawat pagbugso ng malamig na hangin sa baryo ng San Isidro, tila may lihim na ipinapasa mula sa lumang bahay patungo sa hardin nitong nakasilong sa anino ng buwan. Hindi gumagalaw ang mga bintana, ngunit ang kanilang salamin ay kumikislap na parang mga matang nagmamasid. Sa gitna ng hardin, ang mga bulaklak ay nakayuko. Tila ba mga batang pinatulog ng isang tahimik na lalabay ng kuliglig. Ang buwan ay banayad na sumisilip at ang liwanag nito ay naglalatag ng pilak na alpombra sa damuhan. Doon, sa isang sulok na halos hindi maabot ng sinag, unti-unting bumukas ang mga talulot ni Lila. Naririnig mo ba sila? Bulong ni Lila sa hangin. Ang kanyang tinig ay hindi tunog ng tao, ni ng hayop. Isa itong alingaw-ngaw na parang patak ng hamog na bumabagsak sa salamin. Mula sa sanga ng mangga, kumislot si Tala, ang maliit na uwak na may matang tila nakakaunawa ng higit pa sa dapat. Naririnig ko ang yabag, sagot niya. Marahan umit malinaw. Paparating siya. Sa bakod na gawa sa lumang kawayan, isang anino ang sumilip. Si Alon, ang batang mahilig maglakad sa gabi ay naglalakad na parang may hinahanap na hindi niya kayang pangalanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa. Tila ba may tinatagong lihim? Bakit ka na naman lumabas, Alon? Mahina ngulit malinaw na tanong ni Tala. Lumilipad pababa at dumapo sa isang poste. Napahinto si Alon. Sino yun? Bulalas niya. Nanginginig ngunit hindi tumatakbo. Curious siya, hindi duwag. Ako ito, sabi ni Lila. At sa sandaling iyon, ang kanyang mga talulot ay kumislap na parang may bituing nakatago sa loob. Huwag kang matakot. Napatingin si Alon sa pinanggagalingan ng tinig. Isang bulaklak? Nagsasalita? Hindi lahat ng bulaklak ay natutulog, tugon ni Lila. Ang ilan sa amin ay nagigising kapag ang mundo ay tahimik, kapag ang mga lihim ay mas madaling marinig kaysa sa katotohanan sa umaga. Tahimik ang hangin, maging ang mga kuliglig ay tila nakikinig. Lumapit si Alon. Bawat hakbang ay parang pahina ng isang aklat na kusa niyang binubuklat. Bakit ka lang ang nakakarinig sa'yo? Doon, sa ilalim ng buwan, nagkaroon ng sandaling mas mabigat pa sa anino ng lumang bahay. Dahil ikaw ay nakikinig, sabi ni Lila, at dahil minsan, noong bata ka pa, nangako ka sa hangin na babalik ka rito. Napakulot ang noo ni Alon. Hindi ko maalala. Ang alaala ay parang binhi, wika ni Tala, pumapadyak sa lupa. Hindi ito sumisibol kung hindi dinidiligan ng pag-aalaala. Isang malamig na simoy ay dumaan at sa isang iglap, bumalik sa isipan ni Alon ang isang tagpo. Isang flash ng nakaraan. Siya, mas bata, hawak ang kamay ng isang matandang babae na may dalang parol. Nakatayo sila sa parehong hardin. Alon, sabi ng matandang babae noon, ang harding ito ay hindi basta lupa at halaman. May nagbabantay dito at balang araw, tatawagin ka nito. Bakit ako? Tanong ng batang Alon sa alaala. Dahil ikaw ang may pusong hindi natatakot sa dilim. Bumalik ang kasalukuyan na parang hampas ng alon sa bato. Nandihiba't kakaiba, bulong ni Lila, na ang mga bagay na hindi natin nakikita sa araw ay siya palang mas malinaw sa gabi. Anong gusto ninyong sabihin? Tanong ni Alon. Ang tinig niya ay halo ng takot at panabik. Mula sa ilalim ng lupa, may marahang pagyanig. Hindi ito lindol. Isa itong tibok. May nagigising pa, sabi ni Tala. Ang kanyang namapakpak ay bahagyang nakabuka. At hindi ito bulaklak. Sa gilid ng hardin, malapit sa balon na matagal ng tuyo, may isang anino na tila mas makapal pa sa ibang anino. Parang usok na hindi tinatangay ng hangin. Alon, mariin sabi ni Lila, kung maririnig mo ang tawag, huwag kang sasagot agad. Bakit? Usisa niya. Ang puso ay kumakabog na parang tambul sa piyesta. Isang tinig ang umalingaw-ngaw, mahina ngulit malinaw, galing sa balon. Alon! Namlamig ang paligid, ang buwan ay tila umatras sa ulap at ang liwanag ay naging manipis na parang papel.
Kilalang-kilala ko ang tinig na yan. Bulong ni Alon. Parang kay Lola. Nagpalitang tingin sina Lila at Tala. Ang alaala ay maaaring maging tulay, ngunit maaari rin itong maging bitag. Ang anino sa tabi ng balon ay gumalaw. Unti-unting nagkakaroon ng hugis. Hindi pa ito ganap na malinaw, ngunit sapat para magtanong ang isipan. Ano ang tunay na nagigising sa hardin tuwing hating gabi? At bakit tila konektado ito sa mga pangakong nakalimutan? Alon, mariing tawag ni Tala. Pumili ka. Lalapit ka ba? O makikinig ka muna sa bulaklak na naggising para sa iyo? Ang hangin ay kumaluskos, ang mga dahon ay nagbubulungan, at ang lupa ay tila may lihim na nais ibunyag. Sa pagitan ng takot at panabik, sa pagitan ng alaala at anino, tumayo si Alon, isang batang may pusong hinahamon ng gabi. At sa sandaling iyon, may isa pang talulot na bumukas kay Lila na parang may panibagong kwento na handang isilang, habang ang balon ay patuloy na bumubulong ng pangalang hindi pa tapos tawagin. Tila bang may lalamunang natutuyot sa ilalim ng lupa na pilit humihingi ng sagot. Alon! Muli nitong tawag, mas malinaw, mas malapit. Humigpit ang mga daliri ni Alon sa laylayan ng kanyang damit. Naririnig niyo rin ba yon? Tanong niya, halos pabulong ngunit basag ang katahimikan. Oo, sagot ni Tala. Ang mga matay kumikislap na parang 2 piraso ng uling. At hindi iyan simpleng alaala. Bahagyang umindayog si Lila, ang kanyang mga talulot ay parang pusong tumitibok. May mga tinig na humihiram ng anyo ng ating mahal sa buhay upang makalusot sa ating pag-iingat. Pero boses talaga ni Lola, giit ni Alon. Hindi ako nagkakamali. Isang malamig na hangin ang dumaan at ang mga natutulog na bulaklak sa paligid ay tila napaungol sa kanilang pagkakahimbing. Ang mga anino ay humaba, parang mga daliring nais sumunggab. Tanungin mo muna, payo ni Lila. Kung siya nga, sasagot siya ng tama. Lumapit si Alon ng isang hakbang. Ang lupa ay malambot, tila ba humihinga sa ilalim ng kanyang paa. Kung ikaw si Lola, ano ang sinabi mo sa akin noong huli tayong naglakad dito? Saglit na tumahimik ang balon. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito'y masikip, parang kwartong walang bintana. Pagkaraan, may sagot. Sinabi ko na huwag kang lilingon. Napapikit si Alon. Tama iyon, ngunit may kulang. At hamon niya, ang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Mahabang sandali ang lumipas, ang anino sa gilid ng balon ay bahagyang umiba ng hugis, tila ba nabalisa. At magtiwala ka sa dilim. Napadilat si Alon. Hindi iyon ang sinabi niya. Umalingaw-maw ang maikling tawa mula sa ilalim. Hindi masaya, hindi rin ganap na masama. Isa itong tunog na parang basag na kampana. This is getting wild. Ngulit bago pa lumalim ang pangamba, sumingit si Lila. Ang kanyang tinig ay naging mas maliwanag, parang sinag na tumatagos sa ulap. Alon, tandaan mo, ang dilim ay hindi kalaban. Isa lamang itong tabing. Ang tunay na panganib ay ang pagkalimot sa sarili. Pero kung hindi si Lola, sino ka? Sigaw ni Alon. Ang tapang niya'y unti-unting lumalakas. Ang anino ay gumapang pa itaas sa gilid ng balon, ngunit hindi pa rin ganap na nahahayag. Parang ito usok na ayaw maging apoy. Ako ang iniwan. Sagot nito. Ako ang pangakong hindi tinupad. Napatingin si Alon kay Lila. Anong ibig sabihin niyan? Ang mga talulot ni Lila ay kumislap at sa bawat kislap ay may larawang nabubuo sa hangin, parang salamin ng nakaraan. Isang gabi, maraming taon na ang lumipas.
Isang mas batang alon ang nakatayo sa gitna ng hardin, umiiyak. Sa harap niya, si Lola, hawak ang isang maliit na paso na may nakatanim na kakaibang buto. "Alon," sabi ng matanda sa alaala, "kapag ako'y wala na, ikaw ang magbabantay sa harding ito. Huwag mong hahayaang matuyo ang binhing ito. May gising itong dala." "Oo, Lola," sagot ng batang alon punong-puno ng determinasyon. Ngunit dumating ang mga araw ng pagkalimot. Lumipas ang mga buwan. Ang paso ay naiwan sa lilim. Ang lupa ay natuyo. Bumalik ang kasalukuyan na parang biglang pagbukas ng mata. "Ang binhi," bulong ni Alon. "Nakalimutan ko." At ang bawat nakalimutang pangako ay nagkakaroon ng sariling tinig. Ang anino ay tila lumakas, ngunit hindi na ito kasing lamig. Sa halip, may lungkot sa anyo nito. "Hindi ako halimaw," wika ng anino. "Ako ang bahagi mong naiwan sa gabing iyon." Napayuko si Alon. "Pwede pa bang itama?" Sumagot si Lila. Ang kanyang tinig ay parang ilog na dumadaloy sa bato. Ang oras ay parang bilog, hindi tuwid na linya. May mga sandaling maaaring balikan kung may lakas kang harapin. "Anong kailangan kong gawin?" tanong niya. "Hanapin ang paso," sagot ni Tala. "Hanapin ang buto at diligan ito, hindi lang ng tubig, kundi ng pag-aalala." Sa isang sulok ng hardin, sa ilalim ng sirang bangko, may bahagyang kumislap, parang salamin na tumama ang buwan. Lumakad si Alon. Bawat hakbang ay parang tanong na walang kasiguraduhan ng sagot. Yumuko siya at inalis ang mga tuyong dahon. Naroon nga ang lumang paso, basag sa gilid, ngunit may bahagyang berdeng usbong na pilit sumisilip. "Buhay pa!" bulong ni Alon, halos hindi makapaniwala. "Ang pag-asa ay matigas ang ulo," sabi ni Lila, bahagyang tumawa. Ngunit habang inaangat ni Alon ang paso, napansin niya na ang lupa sa loob nito ay hindi pangkaraniwan. May bahagyang liwanag na nagmumula rito, parang may bituin na nakabaon sa ilalim. "Ano ito?" tanong niya. Sumagot ang anino mula sa balon, mas malinaw na ngayon, mas buo. "Isang simula." "Nang alin?" sabay na tanong ni Alon at Tala. Ang hangin ay muling kumaluskos. Ang mga natutulog na bulaklak sa paligid ay tila napaungol sa kanilang pagkakahimbing. Ang mga anino ay humaba, parang mga daliring nais sumunggab. Ng harding hindi lamang para sa mga halaman, kundi para sa mga alaala, pangako, at mga pangarap na tinatawag ng gabi. At sa sandaling iyon, ang usbong sa paso ay bahagyang umangat, parang sumusunod sa tibok ng puso ni Alon. Ngunit kasabay nito, mula sa ilalim ng lupa, may isa pang pagyanig, mas malalim, mas matagal. "Ano na namang gumagalaw?" tanong ni Tala. Ang mga pakpak ay handang lumipad. Si Alon ay napatingin sa lupa, sa balon, kay Lila at sa usbong na hawak niya. Ilang lihim pa ang nakabaon sa harding ito. Ilang pangako ang naghihintay tawagin. At habang ang gabi ay lalong lumalalim, may bagong bituin na tila sumilip, hindi sa langit, kundi sa mismong lupa ng San Isidro. Ang pagyanig mula sa ilalim ng lupa ay hindi na tulad ng nauna. Hindi ito banta, kundi tila isang malalim na buntong hininga ng hardin. Parang matandang matagal nang naghihintay na may makaalala sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Alon ang paso. Ang maliit na usbong ay kumikislap, hindi nakakasilaw, kundi banayad na parang unang sindi ng kandila sa madilim na silid. "Lila,"
Mahina niyang tawag. Ano ang mangyayari kapag itinanim ko ito muli? Sumagot ang mahiwagang bulaklak na may kakaibang ningning sa mga talulod. Magigising ang hardin, ngunit higit doon, magigising ka. Ako? Nagtatakang tanong ni Alon. Oo, sabat ni Tala habang dumadapo sa balikat ng bata. May mga bagay na hindi lang itinatanim sa lupa, itinatanim din sa puso. Dahan-dahang lumakad si Alon patungo sa gitna ng hardin, sa mismong lugar kung saan unang nagbukas ang mga talulod ni Lila. Ang buwan ay tila naging saksi. Mas buo, mas malinaw, mas maputi ang liwanag. Lumuhod siya. Hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Hindi siya nag-alala sa dumi. Para bang bawat dakot ng lupa ay piraso ng alaala na ibinabalik niya sa sarili. Kung may mali man akong nagawa noon, handa akong itama ngayon. Tahimik ang paligid. Maging ang mga kuligrig ay tila tumigil sa pag-awit. Maingat niyang itinanim ang paso sa lupa. Binasag ang gilid nito upang makalaya ang mga ugat. At sa sandaling tumama ang usbong sa mismong lupa ng hardin, isang liwanag ang umagos pababa. Hindi pataas. Parang kidlat na bumaliktad. Biglang nagbukas ang mga mata ni Alon sa isang alaala na mas malinaw kaysa dati. Nakita niya ang kanyang lola, hindi bilang anino, kundi bilang liwanag sa gitna ng hardin. Alon, sabi nito sa kanyang alaala, ang tunay na bantay ng hardin ay hindi bulaklak, hindi uwak, hindi kahit ang buwan. Ikaw iyon, dahil ikaw ang may kakayahang pumili. Bumalik ang kasalukuyan na parang paghinga matapos sumisib sa tubig. Ang anino sa tabi ng balon ay unti-unting nagliliwanag, nagiging manipis, hanggang sa ito'y naging tila hamog na tinangay ng hangin. Hindi ako nawala. Bulong nito, ngayon ay mas malinaw at mas payapa. Natupad lang ako. Unti-unting sumibol ang usbong. Sa harap ni na Alon, Lila at Tala, tumubo ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang mga dahon ay parang mga kamay na umaabot sa buwan, at ang bulaklak na sumunod ay may kulay na hindi madaling ipaliwanag. Bahagi ng lila, bahagi ng ginto, at may bahagyang asul na tila hiniram sa kalangitan. Iyan ang gising na ilaw, isang bulaklak na tutubo lamang kapag ang isang pangako ay tinupad. Napangiti si Alon at sa unang pagpakataon, hindi na siya natatakot sa gabi. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Sumagot si Tala. Ang kanyang tinig ay may halong saya. Ngayon ang hardin ay hindi na lihim sa iyo, ngunit mananatili itong misteryo sa iba. At ikaw ang magpapasya kung sino ang dapat makinig sa bulong ng gabi. Ang buwan ay nagsimula ng maglaho sa gilid ng langit. Paparating na ang madaling araw. Unti-unting sumira ang mga talulod ni Lila. Magkikita pa ba tayo? Tanong ni Alon may bahagyang lungkot. Bawat gabi na pipiliin mong makinig, naririto lang kami. Ang unang sinag ng araw ay sumilip sa mga dahon. Ang hardin ay muli na namang tila ordinaryo. Mga bulaklak na tahimik, isang lumang bahay, at damuhang basa ng hamog. Ngunit sa gitna nito, may isang bulaklak na naiiba. Ang gising na ilaw, banayad na kumikislap kahit sa liwanag ng umaga. Tumayo si Alon, pinunas ang dumi sa kanyang mga kamay at tumingin sa balon. Tahimik ito, walang anino, walang bulong. Ngunit sa kanyang dibdib may bagong tibok. At sa baryo ng San Isidro, habang ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, walang nakakaalam na sa isang maliit na hardin sa gilid ng lumang bahay, may isang batang lalaking naging bantay ng mga pangako.
at may isang bulaklak na nagising sa gitna ng gabi upang ituro sa kanya kung paano muling mabuhay ang alaala. At mula noon, tuwing sasapit ang gabi at ang buwan ay muling sumisilip sa mga dahon, may tahimik na liwanag na sumasagot sa dilim, hindi na bilang tanong, kundi bilang paalala na bawat pangako, gaano man katagal makalimutan, ay may pagkakataong mamulaklak muli.